Nagsisimula ang kwento kay Yang, isang babae na ang pinakamalaking problema ay ang pagiging malamig ng kanyang emosyon, halos parang wala ng buhay. Nakaupo siya sa isang restaurant sa Dubai nang biglang sumama sa kanya ang kanyang ina. Tiningnan siya ng kanyang ina at nagsabing, hindi pa ba ito sapat? Malalaman natin na si Yang ay paulit-ulit na bumabalik sa parehong restaurant umuorder ng eksaktong parehong pagkain sa loob ng 10 taon, nang hindi kailanman nagsawa o nainip. Pagkatapos ay sinimulan niyang ikwento sa kanyang ina ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Ngunit pinutol siya ng kanyang ina, sinasabing ayaw niyang makarinig ng kahit ano. Tinitigan ni Yang ang kanyang ina at mahigpit na sinabi na huwag siyang gambling habang nagsasalita. Ito raw ang unang beses na marinig ng kanyang ina ang boses ng sariling anak sa loob ng 20 taon. Hindi man lang ba niya ito na-miss kahit kaunti? Pagkatapos ay napansin ng ina ang sugat sa kamay ni Yang at nagtanong kung ano ang nangyari. Sumagot si Yang na ang kanyang trabaho ay nagdudulot ng ganitong mga sugat araw-araw. Sinabi ng kanyang ina na iniwan naman niya ng maraming pera, kaya hindi na kailangang magtrabaho si Yang ng ganito. Malamig ang sagot ni Yang, na hindi na lamang niya papansinin ang huling sinabi dahil tinuruan siya ng kanyang lola na maging mabait, isang bagay na kailanman ay hindi itinuro ng kanyang ina. Pagkatapos ay ipinakita ang isang alaala noong bata pa si Yang, kung saan iniwan siya ng kanyang ina sa kanyang lola kasama ng isang bag ng pera. Nagalit ang lola at sumigaw, anong klaseng ina ang kayang iwan ng sariling anak dahil lang mahirap ang buhay? Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ng tawag ang lola mula sa paaralan ni Yang. Sinabi ng teacher na simula noong klase ng diseksyon 2 buwan na ang nakalipas, paulit-ulit na humihiling si Yang na magdala ulit ng palaka upang ma-dissect niyang muli. Dahil doon, nagdala ng palaka ang lola para sa kanya. Nang sinimulan ni Yang ang pag-dissect, biglang kinuha ng lola ang scalpel at hiniwa ang sarili nitong kamay habang sinasabing, ang mga nilalang na ito ay nakakaramdam din ng sakit tulad natin. Kung ayaw mong masaktan, huwag kang manakit ng iba. Isang napakatalinong aral. Biglang nagbago ang anyo ni Yang at sinakal ang kanyang lola, ngunit lumaban ang matanda at hindi nagpaawat. Ang labang yun ay naging kakaibang aral tungkol sa emosyon, dahil si Yang ay mayroong emotional disorder, halos parang hindi siya marunong makaramdam ng kahit ano. Sinabi ng kanyang lola na ito ang mga patakarang pamumuhay nila. Ikinwento ni Yang na kung hindi dahil sa mga alituntunin ng kanyang lola na sinunod niya mula pagkabata, malamang ay matagal na siyang nasa pahina ng mga obituaryo. Pagkatapos ay umalis siya at bumalik sa kanyang hotel. Makalipas ang ilang sandali, sumama siya sa isang grupong turista para sa biyahe sa disyerto. Biglang humampes ang isang sandstorm. Sinabi ng kanilang guide na nangyayari raw ito kapag sumasayaw ang isang genie tuwing 1,000 taon, at maswerte silang nasaksihan yon. Tinitigan lamang ito ni Yang at mahina niyang sinabi, kawawa naman siya. Dapat daw ay duet dance yon, pero mag-isa itong sumasayaw. Tila mas malungkot pa ang genie kaysa sa kanya. At syempre, sinabi niya ito nang walang anumang emosyon. Mukhang hindi naman talaga naawa si Yang sa genie. Pagkaalis ng grupo, naglakad siya mag-isa sa ibang direksyon. Nag-text ang kanyang kaibigan upang tanungin kung maayos ba ang biyahe, at sinagot ni Yang na maganda ang disyerto, malawak at tahimik, perpektong lugar para magtanim ng cactus at ilibing ang sarili niya sa tabi nito. Pinayuhan siya ng kaibigan na kontrolin ang kanyang galit at pakinggan ang tik-tak ng relo niya upang kumalma. Sinubukan naman ni Yang yun, ngunit nadapa siya sa kung anong bagay at nahulog ng diretsyo sa buhangin. Ang bagay na yon ay isang lampara pala. Dahil sa inis, pinaghahampas niya ito ng buong lakas, iniisip na ito ang kanyang ina. Inilalabas ang lahat ng galit na matagal niyang kinimkim. Nang tuluyan siyang kumalma, napagtanto niyang lampara lang pala yon. Pinulot niya ito, inikot-ikot, at biglang lumabas ang isang genie. Ngunit tandaan, si Yang ay hindi nagpapakita ng reaksyon, kundi ng aksyon. Walang takot, walang gulat. Diretso niyang sinabi, sino ka? Magsalita ka ng mabilis bago pa kita tapusin. Tumayo ng mayabang ang genie, nakataas ang dibdib, at nagsabing buong yabang, ako ang Diablo mismo, ngunit mas gusto ng mga tao na tawagin akong genie. Wala siyang pakialam at tuloy-tuloy lang siyang naglakad palayo, tila walang narinig. Sumigaw ang genie habang sinusundan siya, sandali, ikaw ang babaeng hinahanap ko sa loob ng 1,000 taon. Ngunit nagpatuloy lang siya sa paglalakad na parang wala itong sinasabi, habang nadadapa ang genie sa sarili niyang mahabang buhok. At doon nagsimula ang kakaibang paglalakbay ni Yang. Pagpasok pa lang niya sa silid, nadatnan na niya roon ng genie, ang mahabang buhok nito ay nakakalat at halos tinatakpan ang buong lugar. Tiningnan siya ng genie at nagsabing, kumusta? 1,000 taon ba? Sumagot si Yang ng malamig, ibig sabihin, lumago ang buhok mo sa loob ng 1,000 taon, pero hindi tumubo ang balbas mo. Hindi yun lohikal. Nagulat ang mukha ng genie at bumulong, nakakahiya naman ito. Pero sige na nga, huwag na nating palakihin. Pagkatapos ay sinimulan niyang ikwento ang kanyang kasaysayan. Sinabi niyang isinumpa daw siya dahil kay Yang, 1,000 taon na ang nakalipas. Mula noon, natrap na siya sa loob ng lampara. Tuwing may nakakakita ng lampara, nagkakaroon sila ng 3 kahilingan na tinutupad niya.
Sa paglipas ng mga siglo, ang kanyang katulong na si Uncle Side ang siyang nagbibigay sa kanya ng balita tungkol sa mundo sa labas, ang mga pagbabago, ang mga digmaan, ang mga imbensyon, lahat. May kakayahan pa raw si Uncle Side na mag-anyong Black Panther. Isang araw, sinabi ni Uncle Side sa kanya na naniniwala na ngayon ng mga tao sa tinatawag na reinkarnasyon, na ang kaluluwa ay maaaring bumalik sa panibagong buhay. Tinawanan yun ng genie at sinabing kalokohan. Ngunit mula noon, nanumpa siya na hihintay niya ang pagbabalik ng babae, kahit gaano pa katagal, at sisirain niya ito pagbalik nito. Para sa kanya, ang mga tao ay sakim at makasarili, at napatunayan yun ng babae. Ginamit daw nito ang tatlong kahilingan, hindi para sa sarili, kundi para tumulong sa iba. At ang huling kahilingan niya ang naging dahilan kung bakit natrap ang genie sa loob ng lampara. Pagsapit ng ika-900 taon, nakaisip siya ng solusyon. Nananalangin siya sa Diyos at sinabi, kung ang magpapalaya sa akin ay matuwid, hayaang ako ay matalo at manatiling nakagapos. Ngunit kung sila ay tuwoli, hayaang ako ang manalo at magkaroon ng kalayaan. Pagkatapos ay tiningnan niya si Yang at may pait na sinabi, tapos dumating ka, inalag mo ng napakalakas ang lampara kaya halos umikot ang sikmura ko. Kakakain ko lang, babae. Tinitigan siya ni Yang nang walang reaksyon. Kakaiba, hindi mo ako tinatakot, at hindi rin kita ginagalang. Ano ka ba talaga? Hindi ka tao. Mukhang nagkamali ako ng pinuntahan. Ngumiti ang genie nang may kayabangan at sinabing, ayos lang, ang paborito kong libangan ay ang paglinlang sa mga tao. Malamig na sagot ni Yang, kaya ano ang gusto mong mangyari? Sagot niya, gumawa ka ng 3 kahilingan. Ngunit hindi ka pwedeng humiling ng pagbabalik ng patay, ng paglalakbay sa hinaharap, lahat ng iba pa'y kaya kong ibigay. Lahat ng iba pa ay agad kong ipagkakaloob. Ngunit tuluyang binaliwala lang siya ni Yang. Sinundan siya ng genie kahit saan siya magpunta, sa mga tindahan, sa mga kapehan, pati sa isang tindahan ng alahas. Patuloy siyang tinutukso ng genie kaya napaikan si Yang at sinagot siya ng pabalang. Akala ng mga tao sa paligid ay nakikipag-usap siya sa sarili. Bigla itong tumawa at nagsabing, oo nga pala, nakalimutan kong sabihin, ikaw lang ang nakakakita sa akin. Tiningnan siya ni Yang ng masama. Mahusay, ngayon iniisip ng lahat na baliw ako dahil sa iyo. Ngumiti ang genie at nagsabing, aba, sweetheart, medyo baliw ka naman talaga. Hindi na nakapagtimpi si Yang, kinuha ang lampara, at ibinato ito diretso sa dagat. Ngunit pagbalik niya sa kanyang silid sa hotel, nandoon pa rin ang genie, nakaupo at nagpatuyo ng sarili na parang walang nangyari. Lalong nagalit si Yang, lumabas ng silid at ibinenta ang lampara sa isang turista kapalit ng 1 dirham. Pero pag-uwi niya, nadatnan niya ulit ang genie, ngayon ay nakaupo sa sofa habang pinapaikot-ikot ang parehong dirham sa kanyang kamay at mayabang na nagsasabing, ikaw na ang reyna ko ngayon, hindi na kita kayang iwan. Sinubukan siyang tusuhin ni Yang, umaasang matutuklasan niya ang kahinaan ng genie upang makawala rito. Tinanong niya ito, kaya mo bang lumipad? Hinawakan siya ng genie sa braso at sinabing, ipapakita ko sa iyo. Sa loob lamang ng ilang segundo, lumipad na sila sa ibabaw ng Dubai, mas kahanga-hanga pa kay Batman noong kasikatan nito. Paglapag nila sa isang mataas na bubong, tumingin si Yang sa ibaba at nagsabing, kaya totoo nga, isa kang genie. Sabihin mo, kung itutulak kita, mamamatay ka ba gaya ng mga tao? Bahagyang natawa ang genie at nagsabing, nagbibiro ka, hindi ba? Pero bago pa siya makatapos, itinulak na siya ni Yang mula sa gilid ng gusali. Naglaho ang genie sandali, tapos biglang lumitaw muli sa harap ni Yang, ngayon ay may mas madilim at nakakatakot na anyo. Sinabi niya, patay na ang mabuting genie. Dapat noon ko pa ipinakita sa iyo ang mukhang ito. Naalala niya ang babae mula 1,000 taon na ang nakalipas, ang babaeng nagsabi sa kanya, hatiin natin ang parusa gaano man ito kabigat. Masyado itong mabait noon, kaya hindi niya yun makalimutan. Napabuntong hininga siya at nagsabing, umaasa akong kapag nakita kitang muli, magbabago ka, pero hindi ganito, ikaw na walang pusong nilalang. Ngayon, gawin mo ang una mong kahilingan. Hilingin mong patawarin kita at huwag kitang patayin. Hinawakan niya si Yang sa leeg at sinakal, idinagdag pa, kapag natupad ko na ang 3 kahilingan mo at nabasag na ang tanikala ko, ang una kong gagawin ay tapusin ka. Ngunit tumawa lamang si Yang, kalmado pa rin habang sinasakal, at bamulong, kung ganoon, gawin mo na ngayon. Isa ito sa mga pinakamasayang sandali ng buhay ko. Sa unang pagkakataon, tumitibok talaga ang puso ko. Napatigil ang genie, nagulat. Ano ba itong baliw na babae? Bakit siya masaya habang nasa bingit ng kamatayan? Binitiwan niya si Yang at ibinagsak mula sa langit, ngunit patuloy pa rin itong tumatawa habang nahuhulog. Nahuli siyang muli ng genie sa ere at mariing sinabi, kung hahawakan mo pa ako ulit, manumpa ako, lilipulin ko ang buong sangkatauhan. Hindi ko alam na ganito na pala kaunlad ang tao. Ang katiwalian ninyo ay kusa ng nabubuhay. Hindi niyo na kailangan ng Diablo upang tuksuhin pa kayo. Pagkasabi noon, naglaho siya sa harap ni Yang, na naiwan na mag-isa sa helipad. Sa bandang huli, nakabalik siya sa kanyang silid, nag-impake ng gamit, at iniwan ang lampara sa hotel sa Dubai.
Sumakay siya sa eroplano, ngunit paglabas niya mula sa banyo ng eroplano, naroon na naman ang genie, nakaupo sa kanyang upuan at kumakain ng merienda. Sumabog sa inis si Yang at sinabi, ang buhok mong ipinagmamalaki? Ipapagupit ko yan bago pa tayo makarating sa nayon. Alam mo ba kung gaano karaming pera ang ginastos ko sa mga pampaganda ng buhok at langis pampahid sa buhok? Akala mo ba uuwi ako sa bahay na may kasamang lalaking mas mahaba ang buhok kaysa sa akin? Pagdating nila, ipinakilala niya ito sa kanyang lola at mga kaibigan. Tinukso siya ng mga ito, aba, mukhang kasal ka na. Napatawa si Yang ng pilit at sinabing, hindi, kasamahan ko lang siya sa Dubai. Dinala ko lang siya bilang souvenir, yun lang. Tahimik na nakatayo ang genie, nakangiti na parang isang maginoo. Nang tanungin ng mga ito ang kanyang pangalan, binanggit niya ang kakaibang pangalan na parang mula pa sa sinaunang panahon. Hinila siya ni Yang papunta sa garahe at doon muling pinagalitan. Pumasok ang kanyang lola, nakita siyang may hawak na palakol, at tinanong, sino na naman ang balak mong patayin ngayon? Nakalimutan mo na ba ang ating mga patakaran? Biglang naglaho muli ang genie, iniwan si Yang na tila nakikipag-usap mag-isa. Galit na galit siya, pero sinubukan niyang pakalmeyin ang sarili. Pinatigil siya ng lola at pinakinggan ang tiktak ng orasan, tulad ng ginagawa nito noong bata pa siya. Nagbalik sa nakaraan ang alaala. Noong bata pa si Yang, sinabi ng kanyang lola sa kanya na hindi na babalik ang kanyang ina, ama, at mga kapatid. Lahat sila ay wala na. Tinanong ni Yang, wala na paano? Hindi ko naman sila sinaktan, maliban sa ibon, pero hindi naman siguro yun kasama, hindi ba? Nang mapagtanto niyang totoo ang sinabi ng lola, umiyak siya at nagdabog sa galit. Pinapabilang siya ng lola ng 60 segundo kasabay ng tiktak ng orasan upang makontrol ang kanyang galit. Pinagsuot din siya ng mga bato sa loob ng kanyang sapatos upang maranasan kung gaano kasakit at hindi ka nais-nais ang pakiramdam ng hindi komportable, para matutunan niyang huwag iparamdam yun sa iba. Ngunit nagreklamo si Yang, lola, masyado kang madaldal. Hindi ko alam kung paano ako makakalaya sa iyo. Ngumiti lang ang lola at sinabing, kung mag-aaral kang mabuti, makapagtatapos at magkakaroon ng maayos na trabaho, maaari kang tumira mag-isa, malayo sa akin. Mula noon, hindi na tumigil sa pag-aaral si Yang. Nang makapagtapos siya, isa siya sa mga pinakamahusay na estudyante at nakapagbukas ng sarili niyang talyer, ang perpektong trabaho para sa taong katulad niya. Makalipas ang ilang panahon, hinarap ng lola ang genie at tinangkang tanungin ito tungkol sa pinag-aralan nito. Ngunit syempre, wala itong naintindihan kaya tumakas ito. Kinabukasan, nagmaneho si Yang at nadaanan ng ilang taga-nayon na pabulong na nagsabing baliw ang babaeng yun. Huminto siya at sinabing, sa totoo lang, ang tawag doon ay antisocial personality disorder, maraming salamat. Pero huwag mong kalimutan ang iyong sunblock, okay? Bulong ng mga ito, siya ang tipo ng babaeng kayang pumatay ng tao. Tahimik na sumagot ang lola, maaaring ganoon, pero pinaghirapan namin siyang palakihin. Mahigpit ang kanyang mga panuntunan sa buhay at hindi siya nananakit ng kahit sino. Narinig yun ng genie at natawa, hindi ka panipaniwala, ang buong nayon pala ang tumulong magpalaki sa batang yan. Sagot ng isa sa mga matandang babae, oo, tuwing may hinahawakan siyang matalim o kapag tinatang kanyang saktan ng isang hayop, tulad noong minsang sa mga manok, kinukuha namin ang gamit sa kanya at ibinabaling ang atensyon niya sa ibang bagay. Pinapayagan naming ilabas niya ang kanyang galit, pero tinitiyak naming walang nasasaktan. Makalipas ang ilang araw, nakakita ng video game console ang genie sa kalsada. Nang sinimulan niyang laruin ito, agad siyang naadik. Ginugol niya ang buong araw sa paglalaro at palaging natatalo sa isang bata, namamangha sa kung gaano nakaunlad ang teknolohiya ng mga tao. Nang maubos ang pera niya, tumakbo siya pabalik kay Yang at humingi ng pera, ngunit galit siyang tinanggihan nito. Kinagabihan, hinaranggan ng genie ang kotse ni Yang sa gitna ng daan at sinabing, bakit ka nag-overreact? Utang lang naman yun. Hindi nagdalawang isip si Yang at binangga siya ng sasakyan. Nakahiga ang genie sa kalsada, umuungol at nagsasabing, gusto ko lang naman maglaro. Pagkatapos noon, nagreklamo siya sa kanyang dating katulong na si Uncle Side, na naawa sa kanya at binigyan siya ng pera habang sinasabing, maayos ang ginagawa mo, anak. Manatili ka sa matuwid na landas. Nagsimula siyang magtrabaho at kumita ng sarili niyang pera. Sinabi niya sa kanyang kaibigan, binangga ako ng baliw na babaeng yun gamit ang kotse niya. Sagot ng kaibigan, normal lang yun, may problema talaga siya sa pag-iisip. Nakalimutan na lang niya yun. Kaya sumama siya upang ipakita kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging baliw. Pagkatapos noon, sinabi niya, hindi yan tao, pare. Siya mismo ang anyo ng kasamaan. Wala na akong maisip na bagay na kaya ko pang sirain sa sarili ko. Pagkatapos ay idinagdag pa niya, ang susunod kong plano ay alamin kung talagang may pakialam siya sa buhay ng mga tao o kung isa siyang taong walang puso. Ikinulong niya si Yang sa loob ng gym habang nag-e-ensayo ito, sinaktan ng kaunti. Pagkatapos ay isinara ang pinto at nagsabing mayabang, ang buong lugar na ito ay magliliyab at maaaring umabot pa ang apoy sa lungsod. Maaaring mamatay ang lahat ng tao roon. Ang tanging makapipigil dito ay ikaw lamang.
Tahimik na sumagot si Yang, alam mo ba? Ang tanging mamamatay ngayon ay ikaw. Pagkatapos ay dumaan siya sa likurang pinto na parang walang nangyari, hinila ang lalaki, at binugbog ng todo, sinasabing, hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag kang makipaglaro sa apoy, ha? Iyan ang pagkakamali mo, ano? Habang patuloy siyang nananakit, sumigaw ang lalaki, ganyan ka ba mag-alala sa mga tao? Sumagot siya, syempre hindi. Naiinis lang ako dahil sinira mo ang schedule ko. Patuloy niya itong pinagbubugbog hanggang dumating ang mga bumbero upang pigilan siya. Sinabi ng lalaki sa kanila, huwag kayong mag-alala, mga pare, hindi ako tao. Wala akong nararamdaman. Lalo siyang nagalit. Sinuntok pa niya ito ng mas malakas habang sumisigaw, ipapabalik kita sa gumawa sa iyo ngayon, gamit ang kotse o kung anuman itong kalokohang bagay. Makalipas ang ilang oras, kumakain siya kasama ang matalik niyang kaibigan na si May sa isang restaurant ang pinakamalapit niyang kasama. Biglang lumitaw si Ginny mula sa dispenser ng tubig. Sinigawan niya ito, ngunit naka-activate ang invisibility mode nito, kaya inakala ng mga tao na kinakausap lang niya ang sarili niya. Hinila niya ito palabas at iniabot ang isang clip ng buhok ng babae. Sinabi niya, isuot mo ito kapag hindi ka nakikita, para ako lang ang makakita sa iyo. Iniisip na nga ng mga tao na baliw ako, ayokong madagdagan pa ang chismis. Pagpalain ka ng Diyos. Sumagot si Ginny, sige, pero maaari ko bang ituring ito bilang kahilingan o kung anuman? Tinanong niya, bakit ba sobrang obsessed ka sa mga kahilingan? Gusto mo ba talaga akong mawala? Sumagot ito, syempre, ikinulong mo ako ng 1,000 taon. Bakit hindi ko gugustuhin mawala ka? Tinanong niya, may patunay ka ba? Sagot nito, nakaupo ako sa tabi mo habang natutunaw ka sa harap ng mga mata ko. Hindi ko kailanman makakalimutan ang marumi mong putik. Pati ang katulong ko ay nakita ang buong nakaraan mo. Kaya sinabi ni Yang, sige, makikipagkasundo ako sa iyo. Gagamitin ko ang una kong kahilingan at magpupustahan tayo. Kapag ako ang nanalo, gagamitin ko ang 2 pang natitirang kahilingan sa mga simpleng bagay, at magiging malaya ka na sa akin. Ang kondisyon niya ay ito. Ang unang 5 mortal na makakasalubong nila ay bibigyan ng tig-3 kahilingan. Kung kahit 3 sa kanila ay hihiling ng masasamang bagay, panalo si Ginny, na nagpapatunay na bulok na ang sangkatauhan. Iyon na rin ang bibilangin bilang una niyang kahilingan. Pagkatapos ay sinuot ni Ginny ang clip ng buhok. Ang unang taong kanilang nakilala ay isang empleyado ng tindahan sa nayon. Sabi ng babae, magandang gabi, Kiyang, ano ang may tutulong ko sa iyo ngayon? Pagkatapos ay nakilala nila ang isang empleyado sa bangko na dati ring kaklase ni Yang. Sinabi ni Ginny, yun na ang pangalawa. Grabe, ang mga customer ngayon ay mukhang sobrang lungkot, baka madala nila ako sa kasamaan ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Pagkatapos ay lumitaw ang isang aso. Sinabi niya, yun ang pangatlong customer natin. Sumagot si Yang, pasensya na, hindi nagsasalita ang aso, henyo. Pagkatapos noon, may dumaan na lalaki, anak ng may-ari ng isang restaurant at isang bagong naninirahan sa nayon na may YouTube channel. Sinabi ni Yang, ibig sabihin 5 na ang lahat, Ginny. Gamitin mo na ang mahika mo. Kinabukasan, nakaupo si Ginny kasama si Mr. Sed at nagsabing, hindi ako pwedeng matalo sa kanya. Tutal, hindi naman siya mabubuhay ng higit sa 80 taon. Magtatago na lang ako hanggang mamatay siya, at pagkatapos ay magiging malaya na ako. Isasama ko ang mahiwagang alpombra ko at maglalaho. Sa huli, ako rin pala ang pinsan ni Aladdin. Pumunta siya sa bahay ng lola ni Yang at sinabi, huwag mong sabihin kay Yang na nakita mo ako. Ibigay mo lang sa akin ang mangkok ng kanin na to. Kailangan ko ito. Pagkatapos ay lumipad siya gamit ang alpombra, iniisip na ligtas na siya, ngunit nahuli siya ng mga jet fighter sa kalagitnaan ng ere. Kumalat sa balita ang tungkol sa kakaibang bagay na lumilipad sa pagitan ng Korea at Japan. Nakita siya ni Yang at sumigaw, muntik ka nang magpasimula ng digmaan sa pagitan ng 2 bansa dahil lang sa isang mangkok ng kanin, tapos sasabihin mong gusto mo lang mapag-isa. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kung isa sa 5 customer ang humiling ng bagay na kayang baguhin ang buong mundo, paano ko malalaman kung paano yun babawiin? Kinabukasan ng madaling araw, nagkita silang 2 sa bubungan. Sinabi ni Ginny sa kanya, kung isusulat mo ang mga salita mo gamit ang balahibong ito, mananatiling totoo ang mga yon hanggang sa wakas ng panahon. Maya-maya, dumating ang may-ari ng gusali. Sinabi nito, hindi ka dapat nandito. Sumagot ang lalaki, hindi natin kailangan ng pahintulot sa isa't isa. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Kapag dumating ang pagkakataon, bunutin mo ang balahibo at tumakbo ka. Hinila niya si Yang at itinulak mula sa bubungan, ngunit tumalon din ang lalaki at sinagip siya, ipinakita ang kanyang mga pakpak. Tinanong siya ni Yang, kung may mga pakpak ka naman pala, bakit ka sumigaw ng tulong? Sagot niya, ninervyos lang ako. Binunot ni Yang ang balahibo at tumakbo. Ang balahibong yun pala ang panulat na sinasabi ni Ginny. Pagkatapos ay lumitaw ang katulong ni Ginny at nagsabing, nakikita kong malaya ka na. Sumagot si Ginny, oo, lagi mong sinasabi na ako ang sanhi ng kasamaan ng mga tao, pero tingnan mo ang sangkatauhan ngayon. Wala ako sa loob ng 1,000 taon, pero patuloy pa rin silang nagwawasak sa isa't isa dahil sa digmaan at kasakiman.
Sabi ng katulong niya, tama na ang marami pang dakdak, aasikasuhin kita mamaya. Pagkatapos ay pumunta sila sa unang customer, ang parehong babae mula sa tindahan. Pinakikitunguhan siya ng masama ng kanyang amo. Nang pumasok siya sa silid-imbakan, nakakita siya ng isang lampara. Lumabas si Ginny at inalok siya ng 3 kahilingan. Dahil sa inis, hiniling ng babae na siya na ang maging manager ng store at agad itong natupad. Nakaganti siya sa malupit niyang amo at hindi makapaniwala ang lahat sa biglaan niyang pag-angat. Nang magkita sila ni Young, sinabi sa babae, hindi ka ba magpapalit ng langis ng kotse mo? Sagot ni Young, hindi na, bibili ako ng bagong imported na kotse kaya huwag kang mag-alala sa akin. Ang tanging ikinainis ni Young ay nawala ng isang regular na customer ang kanyang talyer. Pagkatapos ay naalala ni Young kung paano niya nakilala ang matalik niyang kaibigan na si May. Noong nasa paaralan pa sila, binubuli si May ng ilang babae at tinulungan siya ni Young sa pamamagitan ng pagbabanta na susunugin silang buhay kung hindi nila titigilan si May, at hindi lang yun biro. Talagang nagdala siya ng gasolina at ibinuhos ito sa loob ng banyo habang nandoon ang mga nang-aapi. Simula noon, naging malapit siya kay May, tinulungan itong magtagumpay, at naging dentista si May na may sarili niyang klinika. Sa totoo lang, lahat ng tao ay nangangailangan ng kaibigang gaya niyon. Kalaunan, ikinwento ni Sed kay Ginny ang lahat ng nalaman niya tungkol kay Young mula sa pagmamasid sa kanya. Mayroon siyang maraming trabaho, sinusunod ang mahigpit na schedule, nagda-diving, umaakyat ng mga bangin, lahat yun ay dahil gusto niyang mamatay ng natural, sa pamamagitan ng aksidente. Nang pumunta sila sa kanyang pagawaan, natuklasan nilang pati kabaong ay ginawa na niya, handa para sa anumang mangyayari. Sinabi nila na hinihintay lang niya ang panahon ng kanyang lola para makasunod siya rito, parang bateryang nauubos ang kuryente. Tinanong ni Sade, kung mamamatay si Young, paano ka makakaganti sa kanya? Sagot ni Ginny, poprotektahan ko ang kalusugan ng kanyang lola para walang mangyaring masama rito. Mula noon, tuwing sasabihin ng matanda, ay, masakit ang likod ko, agad natatakbo si Ginny para gawin ang mga gawain sa halip niya. Sa paglipas ng panahon, natutunan ng lola kung paano siya pagsamantalahan, malusog naman pala pero kunwari ay mahina para lang pagtrabahuhin si Ginny. Maya-maya, pumunta si Mr. Sade kay Ginny at sinabi, hindi naaalala ni Young ang kahit ano. Nagalit si Ginny. Ano, siya ang dahilan kung bakit ako nakulong ng 1,000 taon, tapos ngayon, wala man lang siyang alaala. Dapat siya ang matuwid. Niloloko ba niya ako ngayon? Huwag na huwag mong sasabihin sa kanya na isa siyang mabuting tao na nagsakripisyo para sa iba. Sumagot si Sade, huwag kang mag-alala, hindi ko na kailangan sabihin, nasa likod mo siya. Umalis si Young ng tahimik. Tinawag siya ni Ginny, oy, ganda ng suot mo, saan ka pupunta? Makikita natin siya pagkatapos sa klinika ni May, tapos mamaya ay namimili at kumakain kasama si Ginny. Habang magkasamang nakaupo, pinagmamasdan ni Young ang syudad na puno ng matatiyog na gusali. Sabi ni Ginny, dadalin kita roon kung manganga ko kang hindi mo na ako itutulak. Dinala nga niya ito, at habang nasa tuktok sila, bigla na lang sinabi ni Young nang walang pag-aatubili, gusto kita. Nabigla si Ginny, ano ba yan? Sinong umaamin ng ganyan? Tinakat mo ako. Tinanong niya kung bakit, at sagot ni Young, kasi parang makina ka. Hindi ko kailangang magsikap para maramdaman ang emosyon mo. Komportable ka. Napabuntong hininga si Ginny. Ayos. Hindi ko na sana tinanong. Ginawa mo na akong makina ngayon. Sabi niya, gusto mo ng romansa? Ibibigay ko sa'yo. Pagkatapos, pinatay niya ang lahat ng ilaw sa syudad, ipinakita kay Young ang kagandahan ng mga bituin. Magkasama silang nakaranas ng mahiwagang sandali ng pag-ibig. Kinabukasan, hindi makaalis si Young sa pag-iisip sa kanya. Gusto niyang maranasan muli ang pakiramdam na yon, pero patuloy na umiiwas si Ginny. Hinabol niya ito kahit saan. Makalipas ang ilang araw, nakilala nila ang isa pang customer, ang empleyado ng bangko. Binuksan nito ang account ni Young at halos hindi makapaniwala sa laki ng perang laman nito. Galit at inggit ang naramdaman niya, halos hindi niya kainang tumayo sa harap ni Young. Kinagabihan, nagdaos ng malaking pista ang nayon. Lahat ay nagtipon, maliban kay Young na nanatili sa kanyang pagawaan. Doon, lumitaw ang tinatawag na anghel ng kamatayan. Tinanong niya ito, pasensya na, pero ano ka ba talaga? Anong uri ng nilalang ka? At bakit kulay itim ang mga pakpak mo? Sumagot ito, pasensya na, sa susunod gagawin kong kulay rosas para sa'yo. Sabi ni Young, napansin ko lang, lahat ng taong binibigyan mo ng pagkain sa mga gawain mong pangkawang gawa, namamatay pagkatapos. Bakit ganun? Sagot niya, kung iisipin mo sa kabilang banda, ang misyon ko ay bigyan sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Tinanong pa ni Young, so para malinaw, ano ba ang mga patakaran ninyo? Bawal kayong umibig, ganun ba? Ngumiti ito at sumagot, tama. Ipinagbabawal yon. Ngumiti rin si Young at sumagot, magsasarado na ako. Kinabukasan, nakita ang unang customer, ang babaeng naging manager ng sangay. Hindi ginagalang o binibigyan ng seryosong atensyon ang babae ng kanyang mga kaibigan.
Nagdamdam siya sa biglaang pag-angat sa posisyon kaya bumalik siya sa lampara at ginamit ang kanyang ikalawang kahilingan, bumalik 20 taon sa nakaraan habang pinananatili ang managerial na posisyon at magkaroon ng napakalaking kayamanan. Ipinagkaloob ni Ginny ang kahilingang yun at siya ay naipadala 20 taon pabalik. Samantala sa kasalukuyan, nasa opisina si Yang nang bumati sa kanya ang isang dating kasamahan at sinabi na kakalipat lamang sila ng asawa at anak sa bahay sa tabi. Sa parehong sandali sa nakaraan, nakaharap ni Ginny ang mas batang bersyon ni Yang habang bata pa ito. Tinangkang batiin ngunit tumapon ang batang Yang ng bato papunta sa kanya. Sa kasalukuyan, nakaramdam si Yang ng biglaang kirot sa kanyang mga alaala at napansin ang katrabaho niyang ganoon pa rin siya ka-weirdo. Hating gabi, nagtatago muli si Ginny habang galit na hinahanap siya ni Yang. Nang matagpuan, sumigaw si Yang sa ugaling biglaang pagkawala ni Ginny. Sa gitna ng pagtatalo, dumating ang aso na isa sa mga inaakala nilang customer at tumahol. Ipinaliwanag ni Yang na tumatahol ang mga aso kapag nakikita siya dahil natatakot silang ma-adopt. Nalalaman ng mga aso ang emosyon ng tao at alam nilang wala siyang damdamin. Lumakad siya palayo at tinawag ni Ginny si Mr. Sade upang isalin sa aso ang alok na 3 kahilingan sa isang kondisyon. Kailangan niyang kumbinsihin ang lahat ng aso sa nayon na tumigil sa pagtahol tuwing makikita nila si Yang, kung hindi, babaguhin ni Ginny silang lahat na maging pusa. Hiniling ng aso na maging isang gwapong, mayamang 40 taong gulang na lalaki. Kinabukasan, muling nagtrabaho si Yang sa kahoy, ngunit sa pagkakataong ito, gumawa siya ng mesa at hindi ng kabaong. Tinawagan siya ng kanyang lola na binabasa ang mga tala sa kanyang notebook. Pagkakakalas ng tawag, galit na dinala ni Yang kay Ginny ang sirang mahika at ipinahayag na nabasa ng kanyang lola ang isinulat niya gamit ang balahibo kahit sinabi ni Ginny na walang makakakita nito, kailangan nilang itago ang kwaderno at ang balahibo. Sinabi ni Ginny na ang lampara ang pinakaligtas na lugar kaya dinala niya ang mga gamit doon. Ipinakita ni Ginny kung gaano katagal na siyang naninirahan ng mag-isa at pinagawa ni Yang na dalhin ang mga tables at pagandahin ang loob, tinulong parang maaliwalas na bahay ng mag-asawa ang lampara. Habang naglilinis, biglang gumalaw mag-isa ang isang vacuum cleaner at nasipsip papunta sa isang nagliliwanag na tarangkahan sa loob ng lampara. Ipinaliwanag na iyon ay isang portal, kapag dinaanan, aabutin ng 1,000 taon bago makabalik. Nag-usap sila tungkol sa kailangang talunin ng anghel na nakalink sa portal at umusbong ang biro na pwede rin namang wakasan si Ginny mismo at iligtas ang sangkatauhan sa abala. Nagsimula silang habulin ng isa't isa ng palabiro at nagkatawan ng tawanan. Mula sa labas ng lampara, narinig ng lola ang mga kakaibang ingay habang nabubuwag ang mga tables na inayos nila. Halos maghalik ang dalawa ngunit tinawag ng kapitbahay ang lola. Maya-maya, natagpuan ni Yang ang kanyang lola na umiiyak, nang tanungin ng kapitbahay, ipinaalam niyang pumanaw na si Kanor, ang iskultor na nagturo sa kanya ng woodworking. Sa libing, napakinggan ni Yang ang pag-aalala ng kanyang lola tungkol sa kanya at ang takot na baka may biglang masamang mangyari. Paglabas, sinabi ni Yang kay Ginny na sinulat din ng kanyang lola sa diary ang mga senyales ng pag-iipon, at sobra na ang pag-aalala ng lola kaya natatakot ito, nagpasya siya na gagamitin ang kanyang ikalawang kahilingan upang mapabata ang lola hanggang halos kasintanda niya. Nagpaalala si Ginny na pag-isipan ito ng mabuti at huwag magmadali, ngunit tumibay ang pasya ni Yang at ipinangako na gagawin ang kahilingan makalipas ang 3 araw, hindi agad. Pinayuhan niya ang lola na sabihin sa mga kaibigan na siya ay aalis muna, maglibang at mabuhay ng kanyang buhay. Samantala, tinawagan ng dating manager ng tindahan ang kanyang anak na hindi sumasagot. Pagpunta sa apartment, natagpuang winasak ng anak ang bahay at wala rin ito roon. Nang tumawag ang anak, nagalit ang ina at nalaman na tumigil ang anak sa kolehiyo. Nagbagsak ang ina sa paghagulgol dahil napagtanto niyang noong siya ay ordinaryong manggagawa pa, mas maayos ang relasyon nila ng anak, ngayon ay nasira ang kinabukasan ng kanyang anak. Lumitaw si Ginny at inihain ang huling pagkakataon, pwede niyang gamitin ang ikatlong kahilingan upang ibalik ang lahat sa dati. Tumindig si Ayed at tumanggi sa ganoong sukdulan, hindi niya gugugulin ang ikatlong kahilingan ng walang kabuluhan. Pagkatapos noon, tumawag si Yang at ginawang katuparan ang kanyang ikalawang kahilingan. Pumunta siya sa kanyang lola at nagulat nang makita itong nasa pinakamagandang anyo ng kanyang kabataan. Napasinghap si Yang. Lola, ganito ka pala kaganda noong kabataan mo. Tumingin sa salamin ng lola, hindi makapaniwala sa nakikita, at nawala ng malay, minsan, 2 beses, hanggang sa umabot ng 8, 9, marahil 10 ulit. Nakatayo lang si Yang, matiyag ang naghihintay na magkamalay ang matanda. Samantala, ang alalay ng anghel ay nagtungo sa kanyang nakatataas upang iulat ang mga nangyayari sa nayon. Sinabi niyang ang pangalawang kahilingan ni Yang ay marangal at hindi makasarili. Pagdating niya sa lampara, sinigawan siya ni Ginny, "Hoy, hindi ka man lang kumakatok? May kabanalan din ang lamparang to, alam mo ba?" Gaya ng dati, nag-asaran at nagtalo na naman silang dalawa, parehas gustong aipakitang sila ang tama sa huli. Habang abala sila, si Yang naman ay hirap na hirap sa pagbabantay sa kanyang lola na ngayon muling kabataan, parang nasa huling taon ng pagiging dalaga.
Nag-ikot-ikot ang lola sa buong nayon, namimili ng walang tigil, binibili lahat ng makita. Si Yang ay halos mabaliw sa inis, napabulong sa sarili, kasalanan ko rin naman to. Pinaupo niya ang lola at kinausap ng seryoso, inilatag ang ilang patakaran sa dapat at hindi dapat gawin sa kanyang muling kabataan. Kinagabihan, isa sa mga taga-nayon, isa sa dapat sanang pagbigyan ni Jeannie ng mga kahilingan, ay nagmamaneho ng hindi sinasadyang makabangga ng isang hayop. Bago niya ito tapusin, lumitaw si Jeannie at sinabing maaari siyang humiling ng 3 kahilingan. Tinukso siya ng Jeannie, ganun pala, nagsisisi ka na ngayon sa pagkakabangga mo sa hayop, ha? Kaya agad na pinagaling ni Jeannie ang hayop at sinabing, ayan, tapos na ang unang kahilingan mo. 2 na lang, at maaari mo lang gamitin kapag tunay mong kailangan. Lalabas muli ang lampara kapag dumating ang oras. Halos sumabog sa galit ang lalaki, na sayang daw ang unang kahilingan sa pagsagip sa usang balak na sana niyang patayin dahil akala niyang nanluloko lamang ang Jeannie. Kinabukasan, lumapit si Mr. Side kay Jeannie at sinabing, sumasayaw si Yang kasama ng kaibigan niya sa training center. Dali-daling pumunta si Jeannie roon. Nadapa ang kaibigan ni Yang at agad na lumapit si Jeannie, ay, Diyos ko, ayos ka lang ba? Dumating din ang manager ng bangko at tinawag ang babaeng empleyado, ang parehong customer na nakita natin noon. Tinanong niya, kilala mo ba si Yang? Sumagot ito, hindi naman kami ganoon kalapit. Ngumisi ang manager, tama, paano nga naman kayo magiging magkaibigan? Isa siya sa pinakamahalagang kliyente natin. Doon tuluyang nag-alab ang selos ng babae. Sa mismong sandaling yon, lumitaw si Jeannie sa harap niya at sinabing, maaari kang humiling ng 3 kahilingan. Ngumisi ang tusong babae at sinabi, nais kong mailipat sa account ko ang lahat ng pera ni Yang. Tinanong ni Jeannie, ibig mong sabihin, gusto mo lang yumaman tulad niya? Sumagot siya ng malamig, hindi. Gusto kong bawat dolyar sa account niya ay lumipat sa akin. Napailing si Jeannie, seryoso, parang may sira talaga lahat ng tao rito, aniya, bago niya tuparin ang kahilingan. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Yang ang nangyari. Napabuntong hininga ito, ayos, panalo ka sa round na to. Pagkatapos ay tinanong niya si Jeannie tungkol sa hourglass sa loob ng lampara. Bakit hindi ito gumagalaw? Ngunit nang hawakan niya ito, bigla niyang nakita ang mga sulyap ng kanyang mga dating alaala. Doon niya naunawaan, ang mga panaginip niya noon ay hindi basta panaginip lamang. Kinabukasan sa kanyang pagawaan, dumalaw ang bagong kapitbahay kasama ang anak upang ipasuri ang sasakyan. Iniwan muna nito ang bata roon. Madaldal at medyo pilyo ang batang lumalakad na may pilay. Kwento nito, alam mo ba ang tungkol sa kaharian ng Goryo noon? Ngunit pinutol siya ni Yang, huwag mo nang punuin ang ulo ko ng mga ganyang kwento. Masakit ang ulo niya at ayaw niya sa mga bata. Tinawagan niya si Mr. Side upang magbantay sa tindahan habang siya ay lumabas. Habang naiwan ang bata, napansin niyang ang anino niya ay kahawig ng isang dambuhalang panther. Samantala, pumunta si Yang upang dalawin ang kanyang lola, na bihira ng manatili sa bahay. Nakita niya itong masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang kaibigang si Mai sa isang kapehan. Umalis si Yang na may pagkainis. Ang kanyang lola ay tila labis na nag-e-enjoy. Kinagabihan, tumayo siya sa harap ng salamin, malalim ang iniisip tungkol sa nakita niya sa loob ng hourglass. Nagtaka siya kung ano nga ba ang hiningi niya noon. Bigla niyang napansin ang lalaki na anghel sa labas. Lumabas siya at tinanong kung bakit ito naroon. Narinig daw nitong ginamit niya ang kanyang ikalawang kahilingan. Nakangisi itong nagsalita, na tila may alam na lihim. Nabigla siya at napahinto, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Sinabi ng lalaki na kung gusto niyang tuklasin ang simula ng lahat, sumama siya rito, at makikita niya ang lahat ng naganap. Sandali siyang nag-alinlangan ngunit tinanong kung bakit niya ito dapat pagkatiwalaan. Sagot ng lalaki, dahil gusto siyang mawala ni Jeannie at sila ni Jeannie ay magkaaway. Kaya't ang kaaway ng kaaway ay maaaring maging kaibigan. Napairap siya at tinawanan yon. Pagkatapos ay dinampot niya ang isang maliit na pala, tinapak ito ng marahan, at sinabing lumayo ito bago pa siya magbago ng isip. Tinamaan niya ito ng bahagya sa ulo, at sa hindi may paliwanag na paraan, ang tama ay naramdaman ng alalay na nakikipag-usap noon kay Mr. Side. Napahawak ito sa ulo at napabuntong hininga. Alam niyang mahirap ang kinabukasan dahil darating si Yang na parang bagyo. Kinabukasan, dumating si Sed sa pinagtatrabahuhan ni Yang ngunit nadatnan niyang naroon ang mga opisyal ng pamahalaan na nagsasagawa ng investigasyon. Pagpasok niya, may narinig siyang bumubulong na ang pinuno ng mga sundalo ng langit ay nagsampa ng reklamo laban sa kanya dahil sa pagtawag nito kahapon. Habang nakikipag-usap, ipinaliwanag ni Yang na wala siyang alam sa kaso ngunit handa siyang tumulong sa pamamagitan ng pagkuha ng mga larawan ng biktima. Pagkaalis ng mga opisyal, binuksan niya ang kanyang drawer at nakita roon ng isang pirasong papel na may nakadikit na gintong buhok, kapareho ng kulay ng buhok ng nawawalang biktima. Nakuha niya ito noon sa loob ng sasakyan ng anak ng may-ari ng restaurant nang dalhin ito para ipaayos. Samantala, ang kanyang muling kabataang lola ay nagsuot ng magarang damit at muling lumabas kasama si Mai. May isang taga-nayon ang nakakita at nagtaka. Kumalat ang usap-usapan sa mga babae na may kakaibang nangyayari.
Naniwala silang ang mahiwagang batang babae na bigla na lang lumitaw sa nayon ay may kaugnayan sa pagkawala ng lola ni Yang. Nagtipon sila at nagtungo sa bahay ni Yang upang akusahan siyang sinaktan o itinago ang kanyang lola at nagpapanggap na umalis ito. Ngunit biglang tumunog ang telepono ng isa sa mga lalaki. Ang tumawag ay ang lola. Masigla nitong sinabi na siya ay naglalakbay at babalik makalipas ang ilang buwan, at napakaganda raw ng panahon sa kanyang kinaroroonan. Ngunit ang totoo, hindi iyon ang lola. Si Jeannie iyon, na ginamit ang anyo ng matanda upang iligtas si Yang. Gayunpaman, galit na galit pa rin si Yang dahil sa mga tsismis na ipinakalat ng mga taga-nayon laban sa kanya. Kalaunan, sinabi ng tunay niyang lola sa kanya na mawawala muna ito ng pansamantala upang hindi na maging pabigat sa kanya. Pagkaalis ng lola, hinarap ni Yang si Jeannie. Sinisi niya ang sarili dahil sa pag-wish noon mula sa isang palpak na genie tulad ni Jeannie. Ang salitang palpak ay tumama ng malalim sa kanya. Hindi siya nagsalita, ngunit malinaw ang sakit sa kanyang mga mata. Samantala, muling tumawag ang naiinggit na empleyada ng bangko kay Jeannie upang itaas pa ang limitasyon ng mga paglilipat ni Yang para mas marami pa siyang makuhang pera. Kung hindi siya nabubulag ng kasakiman, sana'y napagtanto niyang maaari siyang humiling na maging pinakamayamang babae sa buong mundo. Ngunit hindi, ang tanging nasa isip niya ay ang paglapastangan kay Yang. Gayunpaman, yun na ang ikalawa niyang kahilingan. Pagkaraan noon, pumunta si Yang sa bangko at nagdeposito ng milyon-milyong halaga sa kanyang account. Samantala, naglalaro si Jeannie ng video game sa kalye nang muli niyang makasalubong ang parehong batang lalaki, ang may mga pasa sa kamay. Nang tanungin niya ito, sinabi ng bata na huwag na siyang mag-alala dahil ito ay problema ng pamilya. Pagkatapos ay idinugtong ng bata na sana ay maging ganap na lalaki na siya upang maipagtanggol ang kanyang ina laban sa asawa nito. Ngumiti si Jeannie at sinabing napunta ito sa tamang tao, dahil siya ang pinakamahusay na tagapagbigay ng kahilingan sa bayan. Hinanap niya ang malupit na amain ng bata, dinala ito sa disyerto, at sinabi, ang problema mo ngayon ay nakalaban mo ako. Ang batang yun ay kaibigan ko. Nagsisigaw ang lalaki ng tulong, ngunit malamig na sinabi ni Jeannie na wala siyang nakikitang tunay na lalaki sa paligid. Anong klaseng lalaki ang nananakit ng batang 12 taong gulang? Samantala, sa bangko, ipinatawag ng manager ang parehong empleyada. Kinumprante niya ito at sinabing ninanakaw nito ang pera ni Yang dahil lahat ng paglilipat ng pera ay mula sa account ni Yang papunta sa kanya. Nagpanik ang babae at paulit-ulit na nagsabing inosente siya, ngunit hindi ito pinaniwalaan. Nagsuot pa siya ng mamahaling bag na kapareho ng kay Yang, ngunit halatang peke lamang at nagpapanggap na mayaman. Napabuntong hininga ang manager at sinabing hindi siya dapat parusahan dahil sa pagnanakaw, kundi dahil sa katangahan. Samantala, pumunta si Yang sa opisina ni Tai at sinabi niyang nais niyang bumalik sa nakaraan upang makita ang tunay na nangyari, gaya ng ipinangako nito. Pumayag si Tai, at ginawa nila yon. Bigla siyang bumalik sa nakalipas na 1,000 taon. Noon ay may karabang naglalakbay sa disyerto, kasama ang 2 bata. Walang ano-ano'y inatake sila ng grupo ng mga mailap na aso. Nagpasya ang mga kalalakihan sa karaban na itapon ng pilay na batang lalaki bilang pain at ang batang yun ay ang kapatid ni Yang. Napasigaw si Yang at umiiyak na walang magawa hanggang sa lumitaw si Jeannie sa harapan niya. Sinabi nito na yun ang sandali ng mga kahilingan. Ang una niyang kahilingan ay mailigtas ang kapatid at bigyan ito ng mahabang buhay. Ang ikalawa naman ay mailigtas ang lahat ng mga bata upang wala nang sinumang gagamit sa kanila bilang pain ng mababangis na hayop. Sa sandaling yun, lumitaw si Tai at ipinaliwanag na nauunawaan niya ang mabuting layunin ni Yang, ngunit dahil sa kanyang mga kahilingan, maraming tao ang pinaslang ng Jeannie. Napasigaw siya sa pag-iyak at sinabing hindi niya sinadya na mangyari yun. Pagdating ni Jeannie, hinawakan niya ang kamay nito at sinabi na pareho silang nagkamali, at ngayon ay kailangang tanggapin ng parusa habang sila ay nabubuhay. Iyon ang huli niyang kahilingan. At doon nagsimula kung paano naselyuhan si Jeannie sa loob ng lampara. Pagkatapos noon, lumipat ang tanawin sa isang YouTuber na nakaupo sa isang tabi. Inis na inis at nagbubulalas ng pagnanais na sana ay may mangyaring kakaiba sa nayon, anumang bagay na maaari niyang may video para sa mga views at likes. Napabulong siya nang may hinahangad na sana ay may krimen na mangyari upang siya ang makapag-usisa at maging viral ang kanyang video, at sa sandaling yun, na online si Jeannie at tinupad ang kanyang kahilingan. Bigla siyang napunta sa lugar ng isang inilubog na crime scene at nag-livestream habang humuhukay, natuklasan niya ang isang nabubulok na bangkay. Kinabukasan, nagsagawa ng investigasyon ng pulisya at lahat ng tingin sa nayon ay napunta kay Yang. Samantala, naglalakad ang tunay na lola ni Yang sa supermarket nang mapansin niya ang 2 taga-nayon na nag-uusap, nagtago siya sa likod ng istante at narinig ang kanilang tsismis tungkol sa pagpatay. Isa ang nagsabing tiyak na si Yang, dahil siya lamang daw ang kakaiba sa kanila, ngunit sumagot ang isa pa na hindi yun makatwiran dahil ang isang bangkay ay nangangailangan ng 20 taon para mabulok, at bata pa si Yang noon kaya imposible raw na siya ang gumawa. Nasaktan ng husto ang lola sa narinig at umuwi upang paalalahanan si Yang na huwag pansinin ang mga paratang. Tinumbok ni Yang ang bagay ng paisa-isa at sinabi na gutom na siya at dapat kumain dahil wala raw silang oras para doon.
Pagkaraan, pumunta siya sa bukid para kumuha ng gulay at nagkita roon ng parehong empleyada ng bangko na nagnakaw sa kanya. Mayabang nitong sinabi na tatawagan niya ang bangko at sasabihin na kusang ibinigay ang pera, at tinugon ni Yang ng kalmado na ninakaw yun. Nang banta ng babae na gamitin ang huli niyang kahilingan upang patayin siya, pinabulaanan ni Yang at sinabing kung mamamatay siya ay mamamana ng kanyang lola ang lahat at sisirain nito ang buhay ng babae. Dagdag pa niya na ang mga kahilingan ay hindi ganap na kumokontrol sa buhay at kamatayan at dahil sentro pa rin ng buhay ng babae ang kanyang buhay, siya pa rin ang mananalo. Nagtapos siya sa malamig ng ngiti at sinabi sa babae na tanggapin ang pagkatalo. Kinagabihan, magkasama sina Yang at Jeannie sa paborito nilang libangan, nakaupo sa pinakamataas na bahagi ng nayon at nagkwentuhan ng matagal sa ilalim ng mga bituin. Sinubukan ni Jeannie na pag-aanin ang loob ni Yang sa mahinahong mga salita upang mapakalma siya, at inalok niya ang kanyang balikat bilang sandigan, ngunit nakaisip ang malikot na utak ni Yang ng iba. Nang lumapit siya, itinulak niya si Jeannie at siya ay nahulog. Samantala, pumunta si May sa bahay ni Yang at nagulat nang makita ang lola na naglalakad na mukhang bata at makinang, hindi alam ni May na ang babaeng yun ay ang tunay na lola sa ilalim ng mahiwagang lihim. Magalang siyang binati ni May at habang papasok sina Yang at Jeannie nagtaas ng kilay si May at nagtanong sa isip kung ano ang nangyayari. Nagpahinga si Yang at nagsabing ipapaliwanag niya lahat ngunit hindi pa ngayon. Muling nakita ni Jeannie ang psycho, ang anak ng may-ari ng restaurant, at pinilit muli niyang magamit ang kahilingan. Ang ikalawang kahilingan ng lalaking yun ay bumalik 20 taon sa nakaraan, at nang gawin niya yun, lumabas na siya ang kriminal na kasangkot sa kaso na iniimbestigahan ng pulisya. Ninais niya malaman kung sino ang nakasaksi noon, at ang saksi ay ang kanyang sariling ina. Bumalik siya sa kasalukuyan at galit na sumigaw sa kanyang ina, tinatanong kung bakit hindi na lang ito nagsabi noon na siya ang saksi, dahil ilang taon na siyang nababalisa. Kinabukasan, pumunta siyang sa restoran ng ina ng lalaki at nakita niyang nakabenta ito sa halagang mas mababa pa sa tunay nitong halaga. Pagkaraan ng isang araw, hinarap niyang mismo ang lalaking baliw, dala ang gintong buhok at sample ng pangkulay na nakuha niya sa loob ng sasakyan nito. Malamig niyang sinabi na narinig niyang mahilig itong kulayan ng buhok ng kanyang mga biktima, at kung gusto lamang niya yon, sana ay naging tagapag-ayos na lang siya ng buhok. Mas madali pa sana yon. Nagulat ang lalaki at nagtanong kung bakit dinala ni Yang ang ebidensya sa kanya at hindi sa pulisya. Ngumiti si Yang nang may halong panlilinlang at sinabing pumunta siya roon dahil interesado siya, ngunit kailangang itama ng lalaki ang kanyang pagkakamali. Maaaring magtulungan daw sila. Tumawa ang lalaki at sinabing alam na niya, pareho lang daw silang baliw. Pag-uwi ni Yang, nagtanong si Jeannie kung bakit ibinigay niya ang ebidensya. Ipinaliwanag ni Yang na kung ibinigay niya yun sa pulisya, gagamitin ng lalaki ang huli niyang kahilingan upang makatakas sa bilangguan, at dahil walang ibang nakakaalam kung saan naroon ang bangkay ng biktima, tiyak na babalik ito sa nakaraan upang itago muli ang ebidensya. Doon niya inutusan si Jeannie na dalhin ang kanyang diary at ibigay ito sa kanyang nakaraang sarili. Namangha si Jeannie sa katalinuhan ni Yang at sinabing napakatalino niya, at dapat siya na lang ang nakatira sa lampara imbes na siya. Paglaon, inimbitahan ni Jeannie si Yang na maglakbay muli, sa pagkakataong ito ay papunta sa Dubai. Sinabi niyang may makikilala siya roon na maaaring makapagpaliwanag kung bakit nawala ang 20 taon sa kanyang 1,000 taong alaala. Kaya naglakbay silang lahat, kasama si May at ang lola. Pagdating nila sa Dubai, sinabi ni Jeannie kay Yang na kuskusin ang isa pang lampara. Mula rito ay lumabas ang isang napakagandang babaeng Jeannie. Napabuntong hininga ang Jeannie at sinabi na, yan ba siya? Ngumisi ang babae at sumagot na oo, siya nga ang dating kasintahan ni Jeannie. Napataas ang kilay ni Yang at nagtanong kung gaano nakatagal yon. Napatawa ng pilit si Jeannie at sinabing matagal na raw yon. Nakatayo ang babaeng Jeannie na nakahalukip-kip at nagtanong kung nasaan na ang set ng tasa ng tsaa na regalo niya noon. Napakamot ng ulo si Jeannie at sinabing matagal na raw yun at baka nawala na. Tumingin si Yang sa kanilang dalawa at nagbiro, tinanong kung gaano nakatagal silang hiwalay. Mahinang sagot ni Jeannie marahil ilang libong taon na. Ngumiti si Yang nang may panlilinlang, tinapak siya sa likod at sinabing, sige, magkwentuhan muna kayo, bago siya lumayo. Samantala, si May at si Lola ay nasa isang parang kahaliling mundo ng Dubai, namimili sa malalaking pamilihan, tumatawa, kumakain, at lubos na nag-e-enjoy. Sa loob ng restaurant, biglang naalala ni Lola ang isang sandali sa nakaraan, nang minsang tanungin siya ni Yang kung namimiss ba niya ang kanyang anak. Ngumiti si Lola ng malumanay at sinabing, oo, palagi niyang namimiss ito. Paglabas niya ng restaurant, nakita niya itong nakatayo sa kabilang panig ng kalsada. Patuloy na tinitingnan ng Lola ang mga mata niya ay puno ng luha. Naiinis si Yang at na-frustrate dahil nananatiling malambot at mabait ang Lola. Pinipilit niyang kumalma sa pakikinig sa tik-tak ng kanyang relo. Pagbalik mula sa paglalakbay, nakita niya ang empleyada ng bangko na nakatayo malapit sa kanyang pagawaan, sigaw na nag-aakay at pinipilit siyang gamitin muna ang huli niyang kahilingan. Samantala, tinawag ng tagapamahala ng tindahan si Jeannie at gamit ang tusaong pag-iisip, ginamit ng babae ang huli niyang kahilingan upang mapakalimutan ni Jeannie ang 2 naunang kahilingan, iniisip na makakakuha siyang 3 bagong kahilingan muli.
Lumabas na panlilinlang yun at nahulog ang babae sa patibong, nasayang ang huli niyang kahilingan ng lubusan. Pagbalik ni Jeannie kay Yang at matapos ikwento ang mga pinakamakabagong balita na lagi niyang itinatala sa kwaderno, tinanong kung hindi ba gagamitin ang huli niyang kahilingan. Mahina niyang sinabi na kung gagamitin niya yun, matatapos ang kanyang papel sa buhay ni Yang at mawawala rin si Yang sa kanyang mga alaala. Hindi niya gustong mangyari yun, at sa unang pagkakataon ay nagniningning ang mga luha sa kanyang mga mata. Samantala, nakaupo ang katulong ni Tai kasama si Mr. Sade, na lumabas ding dati niyang minahal. Nadiskubre ni Mr. Sade na inalis ni Tai ang kanyang tinig. Galit na umalis si Mr. Sade, hinawakan si Tai sa paa at tumangging pakawalan. Nangialam si Jeannie at inalok na iwan ang trabaho at sumama na lamang, anghel sa demon, para mas masaya. Hinila ni Jeannie si Tai at lumipad sila diretso sa kalawakan. Dito nag-away sila ng malakas hanggang sa sumuko si Tai, hinahagpik ang hininga at nagpahayag na tama na. Nang tanungin ukol sa 20 nawawalang taon sa kanyang alaala, tumanggi pa ring magsabi si Tai ng katotohanan. Nakita si Yang na nakatayo sa tuktok ng burol na madalas niyang puntahan. Nilapitan siya ng kapitbahay na mukhang kinakabahan at nag-amin na nakatira siya kasama ang mga masamang tao at hindi niya maiwasan ang sitwasyon dahil binayaran siya at may mga utang siya kasama ang ipon sa komunidad. Bigla siyang tinulak pababa sa bangin. Habang bumabagsak, sumalubong sa isip ni Yang ang mga flash ng mga alaala, mga sandali kasama ang matalik na kaibigan, ang lola, at si Jeannie. Biglang sumulpot si Jeannie mula sa hangin, sinunggaban si Yang at pinagalitan sa ginawa, ngunit mahina niyang ipinaliwanag na hindi siya nagpakamatay. Pinagsabihan na pwede namang gumamit ng kahilingan para tawagin siya. Ipinahayag niya na kung gagamitin ang huli niyang kahilingan, makakalimutan niya ang mahal niya. Dito nagsimula ang simula ng nag-aapoy na kwento ng pag-ibig nila. Samantala, natagpuan ng asong minsang humiling na maging tao ang pamilyang pinaghiwalay sa kanya. Binalik niya ang sarili kay Jeannie at humiling na gawing aso muli, at iyon ang huli niyang kahilingan. Nabigla si Jeannie sa naturang katapatan dahil ayon sa kanya, walang kapantayang katapatan ng aso kumpara sa tao. Pagkaraan, pumunta siyang sa bangko at inilabas lahat ng ipon at ginawa niyang cash. Ngunit gabing yun, habang naglalakad pa uwi, inatake siya ng grupo ng mga palaboy na magnanakaw at isa sa kanila ay sumuntok sa kanya. Biglang lumitaw si Jeannie, ipinakita ang tapang at sumigaw na hinanap si Sed dahil siya ang inutusan na manatili at magbantay kay Yang. May naalala si Jeannie tungkol sa tawag ng kalikasan na mas malakas kaysa sa kanya, at agad siyang kumilos. Hindi pinayagan ni Jeannie ang pananakit, hinuli ang mga siga at dinala sa impyerno. Pagkatapos, naglakad silang magkasama at ibinahagi niya na noon ay humiling si Yang ng 3 bagay. Ang huli niyang kahilingan ay ginawa sa loob ng 20 taon na nawawala sa kanyang alaala. Pero isang ibang Jeannie ang nagsabi sa kanya na ang batang babae na akala niya ay namatay sa edad na 8 ay hindi pala talaga namatay, nabuhay pa ito ng 20 taon pa. Dahil dito, natakot siya. Hindi niya matandaan kung ano nga ba talaga ang hiniling niya noon. Sinabi naman ni Yang na natakot din siya nang mahulog siya sa bundok, takot na baka hindi na niya muling makita si Jeannie ang kanyang lola, o si Mai. Kaya dinala siya ni Jeannie sa isang tahimik na lugar, para maglakad-lakad. Parang unang date nila, tinukso siya ni Yang, ang weird mo talaga. Ilang beses mo na akong sinagip, pero noon halos gawin mo ang lahat para lang mapaslang ako. Ngumiti si Jeannie, tumigil na ako, kasi kung talagang seseryosohin ko, baka masira kita. Doon nila napagtanto, ang pag-ibig nila ay nakasulat na mula pa sa simula ng panahon. Paglaon, makikita si May sa klinika, pinaghahambing ang x-ray ng lola ngayon at noong kabataan niya, eksaktong magkapareho. Samantala, ginawa ng baliw na lalaki ang pangatlo niyang kahilingan, gaya ng inasahan ni Yang. Nais niyang bumalik sa sandali ng pagpatay niya sa ikalawang biktima, at bumalik nga siya sa araw na yon. Habang nagmamakaawa ang biktima na ihatid siya, bigla niya itong sinaktan ng marahas. Ngunit sa parehong sandali, ibinigay ni Jeannie ang kwaderno mula sa hinaharap sa batang bersyon ni Yang. Hinanap niya ang lalaki, binuksan ang kwaderno, at sumabog mula rito ang matindi niya na galit. Nailigtas niya ang biktima, nakatawag ng pulis, at naipaaresto ang serial killer. Pagbalik ni Jeannie sa kasalukuyan, sinabi niya kay Yang na gagawin niya ang lahat para mabawi ang mga alaala niya kasama ito. Alam niyang sa kaibuturan ng puso, si Yang ang babaeng minahal niya. Doon nila napagtanto, ang kanilang relasyon ay nabuo mismo sa loob ng nawawalang 20 taon. Ngayon, gusto na niya itong mabawi muli. Si May naman ay pumunta sa baryo, ipinakita sa mga tao ang mga larawan ng lola noong kabataan nito. Lahat ay nakakilala, iyan ang parehong babae. Pinagsama-sama niya ang lahat ng pangyayari at napatunayan, ang batang babae noon ay si lola talaga. Sa bahay, abala ang lola sa pagluluto ng maraming pagkain para kay Yang, isa-isa niyang nilalagyan ng label at instructions. Sinabi ni Tai sa kanya na ang pagiging bata muli ay hindi nangangahulugang hamabarin ang kanyang buhay. Kapag namulaklak ang mahiwagang puno, yun na ang kanyang huling araw. Pumunta si Yang sa pagawaan, at sinamahan siya ni Jeannie. Ngumiti ito at sabi, paano kung isakay kita bukas sa lumilipad kong carpet? Natawa siya.
Pasensya na, may date ako bukas, kay Lola. Gusto kong bigyan siya ng mga totoong alaala kasama ko. Masyado siyang naging parang kahoy na walang buhay dati. Napabuntong hininga si Jeannie. Sige, ako na lang gagawa ng sarili kong alaala. Kaya umalis siya at nakipaglaro ng video game sa batang madalas niyang samahan. Masayang sabi ng bata, natupad na ang hiling ko. Wala na yung asawa ni Mama, kami na lang ulit, at masaya kami. Ngumiti si Jeannie. Huwag mong kalimutan ang laro natin, ha? Biniro siya ng bata habang nagpaalam, ang drama mo talaga. Pero uwi na po muna ako. Kita tayo bukas. Samantala, si Yang at si Lola ay nagpipicture-picturean. Sabi ni Lola, para maalala mo ako ng maganda sa mga alaala mo. Tahimik lang na ngumiti si Yang, nag-iisip. Kinabukasan, bumiyahe si Yang papuntang Dubai para hanapin ang babaeng Jeannie at tanungin tungkol sa tunay na kalagayan ni Jeannie. Ngunit may mga taong sumusunod sa kanya. Nang mapansin niya, agad siyang tumakbo. Biglang lumitaw ang babaeng Jeannie at tinulungan siyang makatakas. Habang nag-uusap sila, natuklasan ni Yang na siya pala ang mismong babaeng minahal ni Jeannie noon, ang babaeng isinulat niya sa mga dingding ng lampara. Pag-alis ni Yang, muling nagtagpo sila ni Jeannie. Dinala siya nito sa disyerto, kung saan naghanda ito ng maliit na base para sa kanya. Dinalhan pa siya ng tradisyonal na kasuotang Arabo. Nang isuot niya yun, halos hindi na makapagsalita si Jeannie sa ganda niya. Sinimulan niyang turuan si Jeannie ng sagradong sayaw na dapat alam ng bawat Jeannie sa kanilang siklo, kinukurot siya tuwing natatapakan niya ang paa nito. Samantala, isa sa mga babae sa baryo na matagal nang naghihinala sa pagkakakilanlan ng dalagang yun ay palihim na pumasok sa bahay niya isang gabi. Binuksan ang ref, tumikim ng pagkain, at natuklasan, eksaktong pareho ng lasa sa luto ng Lola. Iyon ang patunay. Gulat na gulat, tumakbo siya palabas at hinarap ang Lola. Alam kong ikaw yan. Paano mo nagawa ito? Demonyo ka. Naluha si Lola at humikbi. Sasabihin ko ang lahat, pero pakiusap, huwag mong ipagsasabi. Ngunit nagpanik ang babae, tumakbo na parang nababaliw, at nagsisigaw na ang Lola ay isang mangkukulam. Kumalat ang tsismis sa buong baryo hanggang sa umabot ito sa isang sinaunang salamangkero, isang nilalang na natrap sa anyo ng isang bata, ngunit nabuhay na ng libu-libong taon. Ang salamangkero ay may matinding galit kay Jeannie at gustong wasakin ito. Matagal na pala niya itong pinagmamasdan. Ang mga tauhan niyang humahabol kay Yang ay ipinadala upang patayin ito, dahil si Yang na ngayon ang reyna ng lampara. Kapag siya ay nawala, ang lampara ay mapupunta sa salamangkero, at siya ang magkakaroon ng ganap na kapangyarihan sa kay Jeannie. Sa panahong yun, bumalik na sa alaala ni Jeannie ang lahat. Naalala niya nang una silang magkita ni Yang, noong panahon pa ng dinastiyang Goryeo. Si Yang noon ay isang mahirap na dalagang nagtitinda ng datail sa palengke. Doon niya ito nakita at sinubukang ipaalala sa kanya kung sino siya. Ngunit hindi siya naalala ni Yang. Patuloy lang itong naglalakad sa palengke, sumisigaw ng alok ng kanyang paninda. Paulit-ulit siyang tinutokso ni Jeannie hanggang sa mapaikan nito at sabihin, pwede bang hayaan mo akong kumita ng maayos? Kaya binato ni Jeannie sa kanya ang isang gintong banga na puno ng baryang ginto. Ayan, iyan na ang kabuhayan mo, sabi nito. Masaya si Yang ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagtitinda ng datails. Kinabukasan, nagtungo siya sa palengke upang bumili ng kamelyo para makauwi na sa Korea. Lumapit sa kanya ang isang lalaki at sinabing, may mga kamelyo ko, halika't tingnan mo. Sinabihan niya si Jeannie, papasok lang ako, huwag mo akong sundan. Ngunit pagpasok niya, bigla siyang binugbog at ninakawan. Dumating si Jeannie sa tamang oras, tinalo ang mga lalaki at ibinalik ang ginto ni Yang. Ngunit nagalit ito sa kanya. Bakit ganoon kadali sa iyo ang pumatay ng tao? Sabi ni Yang. Ayoko na kitang makita. Nagkulong siya sa bahay, ngunit pumasok pa rin si Jeannie, pilit siyang pinapatawa at sinabing tutulungan siyang makabalik sa Korea. Tuwa ang naramdaman ni Yang nang malaman na alam ni Jeannie ang daan pauwi at handang tumulong sa kanya. Nang ngumiti siya rito, unang beses na muling tumibok ng totoo ang puso ni Jeannie. Kinabukasan, nagsimula silang maglakbay ng magkasama. Sa daan, nakatagpo sila ng batang may sakit. Binigyan ito ni Yang ng mga halamang gamot para gumaling. Sinabi ni Jeannie, nakikita ko, kalahati mo ay tao, kalahati mo ay Jeannie. Dahil sa katawan mong tao, nagkakasakit ka. Nakiusap ang bata kay Jeannie na pagalingin siya. Habang paalis na sila, inabot ng bata kay Jeannie ang isang sinulid na hinabi niya, at sinabi nitong makatutulong yun sa paglalakbay kung bibilhin niya gamit ang sariling buhay. Tinawanan lang siya ni Jeannie at tumalikod. Kinagabihan, abala si Yang sa pananahi ng damit habang pinipigilan ang antok. Lumitaw si Jeannie at nagtanong, bakit hindi ka nagpapahinga? Sabi niya, kailangan kong matapos ito. Isusuot ko ito pauwi ng Korea. Mahinang sabi ni Jeannie, madilim ang mundong ito. Pagkatapos ay hinawakan ng kamay niya at dinala siya sa loob ng lampara. Doon, magkatabi silang naupo. Nagsimulang magkwento si Yang ng mahahabang, magagandang kwento, at buong puso itong pinakinggan ni Jeannie, masaya hanggang sa sumakit ang puso niya sa labis na tuwa. Nagsimula silang mamuhay sa isang kwentong pag-ibig, nakatakda na sa tadhana, magkasama sa bawat sandali, nagtatawanan, nag-uusap, at tila tumigil ang oras para sa kanila.
Ngunit isang araw, habang magkasama silang nakaupo, may isang lalaki ang nakatagpo ng lampara. Nang kanyang kinuskus ito, lumabas si Ginny, nagulat, dahil akala niya si Young pa rin ang kanyang reyna. Bago lang niya itong pinagkalooban ng isang kahilingan, ngunit nang makita niya ang lalaki, napagtanto niyang ito ang isa sa mga kalalakihang kasama sa karavana noon, ang mga lalaking nananakit at nang-aabuso ng mga bata. Noon pa man ay pinuksa na ni Ginny ang karamihan sa mga lalaking yon, ngunit ang isang ito ay himalang nakaligtas. Ang unang kahilingan ng lalaki ay maging labis na mayaman. Tinupad yon ni Ginny. Pumunta ang lalaki sa palengke, ipinagyayabang na siya na ngayon ang pinakamayamang tao sa buong lupain, ngunit kinasuklaman siya ng mga tao. Pinagtawanan at hinamak siya ng lahat. Dahil sa galit, ginamit niya ang kanyang ikalawang kahilingan upang patayin ang sinumang hindi rumerespeto sa kanya. Nag-alinlangan si Ginny, naalala niya kung gaano nagalit noon si Young nang saktan niya ang isang tao, ngunit wala siyang nagawa. Tinupad niya ang kahilingan, at kalahati ng nayon ay nabura sa dugo at kamatayan. Kinahapunan, naglakad ang lalaki sa palengke at nakita si Young na nagtitinda ng datiles. Tinitigan niya ito ng may kayabangan at sinabi, "Ngayon, naaawa ka na ba sa akin? Dati, binibigyan mo ako ng datiles na parang pulubi lang ako." Saka pa niya dinagdag, "Humiling ka ng kahit ano ngayon, ginto, hiyas, kayamanan." Ngunit mahinahon lang nasagot ni Young, "Wala akong gustong hingin. Malapit na rin akong umuwi sa aking bayan." Nainsulto ang lalaki, "Paano mong nagawang tanggihan ang alok ko at ipahiya ako?" Bumalik siya sa kanyang palasyo, puno ng galit at paghihiganti. Kinagabihan din, ipinakita ni Young kay Ginny ang damit na katatapos lang niyang tahiin. Bigla siyang tinawag muli ng lalaki gamit ang lampara. Sinabi ni Ginny kay Young, "Huwag kang mag-alala. Tutuperan ko na lang ang huli niyang kahilingan, tapos babalik na ako agad." Pagkatapos, sabay na tayong uuwi. Pagdating ni Ginny sa harap ng lalaki, galit na sabi nito, "Ngayong araw, may babaeng naglakas loob na maliitin ako at tanggihan ang aking kayamanan. Gusto kong dalhin mo siya rito at manatili sa piling ko habang buhay." Tinupad ni Ginny ang kahilingan, ngunit nang tumingin siya upang malaman kung sino ang tinutukoy na babae, natigilan siya. Si Young pala yun. Sa matinding galit at hindi makapaniwala, inatake ni Ginny ang mga bantay upang iligtas siya. Ngunit biglang lumitaw ang batang lalaki noon, ang batang minsan ay nag-alok sa kanya ng mahiwagang sinulid. Inihagis ng bata ang mga sinulid sa paanan ni Ginny, at agad itong kumapit sa kanya, iginapos siya upang hindi makagalaw. Malamig na sabi ng bata, "Ito ang mga sinulid na minsan mong tinawanan. Ngayon, makikita mo kung gaano ito kalakas." Pagkatapos, ibinunyag niya ang nakakagulat na katotohanan, ang alilang babaeng ito, si Young, mahal niya si Ginny. Nang marinig yun ng malupit na lalaki, nagliyab siya sa selos. Dahil hindi pala siya ang minamahal ni Young, kundi si Ginny, sinaksak niya ito. Nabaliw si Ginny sa sakit. Niyakap niya si Young habang nanginginig at sumisigaw sa paghihinagpis. Mahina niyang narinig ang mga huling salita ni Young, "Naniniwala ako na ang buhay ng tao ay tumatagal lamang ayon sa panahon na itinakda ng Diyos." At huminto na ang kanyang paghinga. Tuluyang gumuho si Ginny, humagulgol ng labis, halos mawala ng sarili sa kalungkutan. Kinuha niya ang lampara at sumigaw, "Magbibigay ako ng 3 kahilingan sa sinuman, ngunit may isang kondisyon. Ang unang kahilingan ay dapat iligtas siya. Gagawin ko ang ikalawa at ikatlo pagkatapos noon." Lumapit ang isang sakim na lalaki at sinabing, "Sige, ang unang kahilingan ko ay magkaroon ng mga bundok ng ginto." Tinupad yon ni Ginny. Pagkatapos ay nakiusap si Ginny, "Ngayon, gamitin mo ang susunod mong kahilingan para iligtas siya." Ngunit sagot ng lalaki, "Hindi pa yun sapat. Gusto ko pa ng mas maraming ginto." Muling tinupad ni Ginny ang kahilingan, habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa wakas, ginamit ng lalaki ang kanyang huling kahilingan, nais kong mapuno ng ginto ang buong mundo. Ngunit sa mga sandaling yon, patay na si Young. Naglaho ang lahat ng pagpipigil ni Ginny. Sa sobrang galit at pighati, pinakawalan niya ang buong lakas ng kanyang kapangyarihan, winasak ang lalaki, ang kanyang mga bantay, at ang buong lungsod na nakapaligid sa kanila. "Hayaan mong ang ginto ang magligtas sa iyo ngayon," wika ni Ginny nang may pait, "kapag abo ka na lamang." Pagkatapos ng matinding pagkawasak, dinala ni Ginny ang bangkay ni Young pabalik sa kanyang bayan. Inihiga niya ito sa harapan niya at bamulong, "Tatanggapin ko ang anumang parusa, basta makita ko lang siyang muli, kahit isang beses, sa alinmang buhay na darating." Samantala, sa kasalukuyang panahon, papunta ang mga taga-nayon sa bahay ng matandang babae upang harapin siya. Natuklasan na nila ang kanyang lihim, ngunit nang dumating sila, wala na siya roon. Nagtatago siya mula sa kanila. Ang babaeng unang nagsiwalat ng kanyang sikreto ay nagalit at nagsabi, "Hahanap ako ng paraan para makaganti sa iyo, ahas." Habang paalis siya, bigla siyang nasagasaan ng kotse at tumilapon sa ere. Mula sa malayo, nakita ng matandang babae at ni May ang buong pangyayari. Ang driver na lumabas ng sasakyan ay isa sa mga tauhan ng salamangkero, ang taong nais puksain si Ginny. Biglang bumalik sa kasalukuyan ang diwa ni Ginny, umiiyak habang sinasabi kay Young na siya ang naging dahilan ng lahat ng kanyang sakit noon,
at na bumalik na sa kanya ang lahat ng alaala. Ngunit mahinahon siyang sinagot ni Yang, tapos na ang nakaraan. Ang mahalaga ay ginagawa natin ang lahat para magkasama sa hinaharap. Maya-maya, pinuntahan ni Yang ang matandang babae at si May, inilagay silang ligtas sa loob ng lampara, at inutusan si Mr. Sed na manatili kasama nila at protektahan sila anuman ang mangyari. Pagkatapos, kinuha ni Yang ang lahat ng pera mula sa kanyang imbakan at nagtungo sa babae. Sinabi niya sa empleyado, gusto kong bilhin ang huli mong kahilingan kapalit ng bag ng perang ito. Sumang-ayon ang empleyado, tinawag niya si Jeannie mula sa lampara at nagsabi, ang huli kong kahilingan ay mangyari ang lahat ayon sa kagustuhan ni Yang. Pagbalik ni Yang sa bahay, sinabi niya kay Jeannie, handa na ang plano. Ngumiti si Jeannie at tugon niya, kung ganoon, iligtas mo ako pagkatapos. Nagpaalam silang tila yon na ang huling beses na magkikita sila. Pumunta si Jeannie sa kuta ng salamangkero, ngunit inipit siya nito gamit ang mahiwagang sinulid. Nahuli rin ng mga tauhan ng salamangkero si Yang at iginapos, handa na siyang patayin. Ang lampara ngayon ay nasa kamay na ng salamangkero. Habang itinataas ng salamangkero ang kamay upang saktan siya, biglang naglaho si Yang. Inakala ng salamangkero na ginamit na niya ang ikatlong kahilingan, ngunit ang totoo, gumana na ang kasunduan sa empleyado ng bangko. Ayon sa kahilingan, sa tuwing bibigkasan ni Yang ang isang partikular na salita, agad siyang maililipat sa lugar kung nasaan si Jeannie. Kaya lumitaw siya sa tabi ni Jeannie, pinutol ang mahiwagang sinulid na nakagapos sa kanya, at magkasama silang muling tumindig upang lumaban. Samantala, dinala ng katulong ni Tai ang lampara sa salamangkero at sinabi, isang regalo mula kay Tai. Nang makita siya ni Mr. Sed, nabigla siya, ngunit sabi ng babae, sumusunod lang ako sa utos. Doon napagtanto ng salamangkero na nilinlang siya. Hindi pa pala nagagamit ni Yang ang ikatlong kahilingan. Sa sandaling yun, nagbagong anyo si Mr. Sed sa kanyang tunay na anyo, isang Black Panther, at sinabing ililigpit niya silang lahat. Nauna nang binalaan ni Yang ang mga taga-nayon, kapag nakakita kayo ng maraming ibong natutulog sa mga lansangan, iyon na ang hudyat. Ibig sabihin, oras na. Pumunta kayo sa bahay ng salamangkero at tulungan kami. Kaya nang lumitaw ang Senador Yas, nagtipon ang lahat ng taga-nayon at sabay-sabay silang sumugod sa labanan. Ngunit nakapasok na ang salamangkerong bata sa loob ng lampara. Hinila niya palabas ang dalawa, at inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin silang pareho, ngunit patayin muna ang matalik na kaibigan ni Yang, upang mapilitan si Yang na gamitin ang kanyang ikatlong kahilingan para iligtas ang kanyang lola. Habang nagpapaputok ang mga tauhan, itinapon ng matandang babae ang sarili niya sa harapan at siya ang tinamaan ng bala. Nagngit-ngit sa galit ang salamangkero, dahil ang lola sana ang balak niyang gawing hostage. Sa sandaling yun, nakikipaglaban si Jeannie kay Tai. Naalala niya ang sinabi sa kanya noon ng pinakamatandang ama ng lahat ng salamangkero, na kailangang wasakin niya ang anak nito dahil dapat nang matapos ang kanyang kasamaan. Dinala nila si Yang upang makita ang nakakatakot na pangyayari, kung saan nabaril ang kanyang lola. Napasigaw siya at tuluyang gumuho sa pagiyak. Pinatay din nila si Mr. Sed at kinaladkad ang kanyang bangkay papasok. Ngunit sa tamang oras, biglang sumugod ang mga taga-nayon. May sumigaw pa ng, sa wakas, ang tagal ninyong dumating. Matapang silang nakipaglaban, natalo ang mga alagad ng salamangkero, at naisakay si May papunta sa ambulansya. Habang papatapos na sana ng salamangkero si Yang, pinutol ni Jeannie ang halamang pinagmumulan ng mahika nito gamit ang mismong mga sinulid ng salamangkero. Bigla itong naglaho, tuluyan ang nawala magpakailanman. Lumitaw si Jeannie sa tabi ni Yang, pinalaya siya, at niyakap ng mahigpit. Kinabukasan, dumalo si Yang sa libing ng kanyang lola. Hindi tumigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Pagkatapos, umuwi siya, tahimik na umupo, at binasa isa-isa ang lahat ng liham na iniwan ng kanyang lola para sa kanya. Maya-maya, kumatok ang empleyado ng bangko sa kanyang pinto at nagsabing may nakita itong bag ng pera sa kanyang opisina, at yun daw ay kay Yang. Hindi niya maalala ang tungkol doon, dahil matapos matupad ang tatlong hiling, nawawala ang lahat ng alaala ng gumamit ng mga yon. Sinabi ni Yang na ipinadala niya yun bilang isang napakahalagang bagay, dahil may iniligtas siyang buhay. Kaya yun ang perang nararapat sa kanya. Ngunit sinabi ng empleyado na ayaw niya ng pera, gusto lamang niyang bumalik sa dating buhay. Humingi siya ng tawad kay Yang sa lahat ng pagkakataong nainggit siya rito. Kinuha ni Yang ang pera at itinago sa bakuran ng kanilang bahay. Makalipas ang ilang araw, lumipat si May upang manirahan kasama niya, ngunit ikinulong ni Yang ang sarili sa silid, walang ginawa kundi haplasin ang lampara araw-araw, hindi kumakain o nagpapahinga. Hanggang isang araw, bigla siyang umalis ng bahay at nagtungo sa disyerto, sa lugar kung saan sila unang nagkita. Ilang araw siyang naglakad, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan nito hanggang sa tuluyan itong lumitaw habang umiiyak. Sinabi ni Yang ang kanyang huling kahilingan, na nais niyang maramdaman ang lahat ng naranasan ng kanyang lola, ang takot, ang pangamba ng mga kapitbahay, at ang pagmamahal na ibinigay sa kanya ni May. Nais daw niyang mabuhay bilang isang tao kahit isang araw lamang. Alam niyang makasarili yun, dahil sa huli, siya ang magwawagi at magkakaroon ng kalayaan.
Lalo pang humagulgol ang lalaki at inamin na tama siya, at mali siya sa lahat ng pagkakataon. Isa siyang tunay na marangal na tao. Kahit sa kanyang huling kahilingan, ginamit pa rin niya ito upang makatulong sa iba. Sinabi ng lalaki na mananatili siyang tao na kanyang minahal, na buburahin niya ang sarili sa mga alaala nito, at ipagkakaloob ang kanyang kahilingan. Sa sandaling yun, muling tumibok ang puso niya tulad ng isang tunay na tao. Muling dumaan sa kanyang isipan ang lahat ng alaala mula pagkabata, ang lahat ng taong minahal at nawala sa kanya. Napaiyak siya at nanginig sa matinding sakit. Samantala, tinapos ni Tai si Ginny ayon sa kanilang napag-usapan, ngunit ang katulong ni Tai ay nagtungo sa disyerto upang hanapin si Yang at humingi ng tawad sa lahat ng kasalanang nagawa sa kanya. Bilang paghingi ng tawad, ibinigay ng babae kay Yang ang lahat ng kanyang alaala kasama si Ginny. Nang maalala ni Yang ang lahat, mas lalo pang sumakit ang kanyang puso. Nagpatuloy siyang naglakad sa disyerto hanggang sa tuluyan siyang pumanaw. Ipinabatid ng pulis kay May ang nangyari, kaya dumalo siya sa libing kasama ng mga taga-nayon. Isang araw, habang binibisita ni May ang puntod ni Yang, bigla itong nagpakita sa kanya. Ngunit sa pagkakataong yun, isa na siyang genie ng lampara. Nakagugulat, hindi ba? Dahil sa ilang libo nilang pagmamahalan, ginawang genie rin ang kanyang mabuting kaluluwa. Pagkatapos nito, sinabi ni Yang sa kanya na gumawa siya ng 3 kahilingan. Umupo sila at nagkwentuhan tungkol sa lahat ng nangyari, hanggang sa sinabi ni Yang na sapat na ang usapan at dapat na siyang humiling. Ginawa ni May ang una niyang kahilingan, na araw-araw silang kakain ng magkasama tuwing ika-4 ng hapon. Ang pangalawa niyang kahilingan ay na sana lahat ng mga bata sa nayon ay pumunta sa kanyang klinika upang ipagamot ng libre ang kanilang mga ngipin. Sinabi niyang itatabi niya muna ang pangatlong kahilingan. Nagkasama silang muli at naging mapayapa ang pamumuhay ng buong nayon. Isang araw, habang magkasama silang nakaupo, sinabi ni Yang kay May na anuman ang hitsura ng buhay niya, huwag na siyang iiyak muli. At kapag nakaharap niya ang mga taong labis niyang namimiss, ngumiti siya. Iyon daw ang kanyang ikatlong kahilingan para kay May. Nalungkot si Yang dahil pagkatapos ng ikatlong kahilingan, makakalimutan na siya ni May ng tuluyan. Isang buong taon na namuhay si Yang mag-isa, tinutupad ang mga kahilingan ng ibang tao. Isang araw na umuulan, nakatayo siya sa labas habang iniisip si Ginny at sinabi sa sarili, napakagandang sandali para sa isang romantikong eksena, sayang at hindi ako pinalad para rito. Biglang lumitaw si Ginny sa kanyang tabi. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Tinanong niya kung paano ito nakabalik. Sinabi nito na, sa totoo lang, hindi rin niya alam, kaya mas mabuting namnamin na lang nila ang sandaling yon. Sa kabilang banda, ipinakita na pinahirapan ng walang tigil ng matandang lola si Tai hanggang sa ibalik nito ang lampara kaya muling nabuhay ang Ginny. Muling lumabas si Ginny mula rito at muling nabuhay bilang isang malayang nilalang sa mundo ng tao. Sinubukan ni Ginny na magtrabaho upang kumita ng pera, ngunit hindi ito nagustuhan ni Yang. Kaya hinukay ni Yang ang bag ng pera na inilibing niya sa kanyang bakuran. Sinabi ni Ginny na muling nabuhay si Uncle Side at halos kamukhang kamukha niya. Nabubuhay silang maayos kahit wala ang lampara. Ang unang ginawa ni Uncle Side ay umupo sa kandangga ni Tai upang pilitin itong ibalik ang kanyang katulong. Samantala, madalas mag-away sina Yang at Ginny. Pagkatapos, inilabas ni Uncle Side ang mga tasa ng tsaa, ang parehong tasa na dating pagmamayari ng dating Ginny na kasintahan ni Ginny, na minsang ibinigay nito bilang regalo. Bumalik ang mga lumang alaala at lalo lamang nag-ulo ang lahat. Hinabol ni Yang si Ginny habang sumisigaw na siya raw ang tunay na mahal sa araw na yon. Makalipas ang maraming taon, makikita si May bilang isang matandang babae, ang kanyang buhok ay maputi na, ngunit patuloy pa rin niyang binibisita ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng mahiwagang kwento, ang parehong lugar kung saan isinasagawa ang sayaw ng mga espiritu. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Kasayaw na niya ang kanyang panghabang buhay na kasama. Nagreklamo si Yang na kahit papasok na sila sa bagong siglo, pareho pa rin ang sayaw at patuloy pa rin siyang natatapakan sa mga paa. Sinabi pa niyang sawang-sawa na siyang turuan ito. Mukhang magpapatuloy silang magsayaw sa bawat siglo hanggang sa katapusan ng mundo, sana ay sa kapayapaan. Ang aral sa serye na to ay na bawat kahilingan ay may kapalit, at walang madali ang daan tungo sa pangmatagalang tagumpay. Tanging matapat at masipag na paggawa lang ang tunay na daan patungo sa totoong panalo. Ipinapakita rin ng palabas na ang tunay na tagumpay ay nasusukat hindi sa bilis ng pag-abot ng mga pangarap, kundi sa kung gaano katapat at totoo sa iyong ginagawa. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.